Itong dating engineer ng Department of Public Works and Highways na si Gerarda Opulencia ay nagsauli ho ito ng nasa 40 million pesos na halaga ng bahagi ng restitution para dyan sa kanilang kahilingan na mapabilang doon sa mga testigo. At itong negosyante at contractor na si Sara Diskaya ay inihatid naman kanina sa Malabon Prosecutor's Office. Alamin natin mga development hinggil ho dyan sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Nagsauli ngayong araw ang dating Department of Public Works and Highways National Capital Region Regional Director Engineer Gerarda Opulencia ng 40 million pesos halaga na kuha muna sa manumalyang infrastructure projects. Ayon sa Department of Justice, kanya itinurn over sa kaguran ang naturang halaga bahagi ng restitution sa ilalim ng Witness Protection Programa. Pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida, pauna lamang ito sa inaasang ibabalik pa ni Opulencia na kamala at nakuha mula sa anomalya. Abot raw kasi sa 150 million pesos ang kabuang halaga ang nais niyang ibalik sa pamahalaan na illegal na kuha at kinita sa iba't ibang mga proyekto. Kaugnay niya na ating pakinggan si Justice Secretary Frederick Vida. This afternoon, ngayong hapon, masasaksihan natin ang pag-turn over ulit, no? Ng halagang what we see, what was represented as 40 million pesos. Ito ay nanggaling mula sa isa nating state witness, si Engineer Henry Opulencia. Gerard, sorry. Ito na po. Engineer Gerard Opulencia. Okay. Ito ay bahagi ng kanyang mas malaking commitment na magsole ng 150 million pesos. Ito ay dineklara niya na kanyang kinita mula sa iba't ibang mga proyekto na hindi niya illegal niyang nakuha. Dagdag pa ng kalihim, si Engineer Gerard Opulencia ay isinalanin na sa provisionally admitted na sa Witness Protection Program ng Department of Justice. Ibig sabihin, kasunod ang pagsasaluti nito ng mga nakamal na pera ay kabilang na siya sa may kasunduan o Memorandum of Agreement ng Kaguranan sa nabanggit na protection program. Muli ating pakinggan ang kalihim ng Department of Justice na si Secretary Frederick Vida. Si Engineer Opulencia ay kasalukuyang Regional Director ng DPWH, no? Floating status siya. So siya ay kasalukuyang provisionally admitted sa Witness Protection Program ng Department of Justice. Sa kaalaman din ng lahat, hindi siya isa doon sa mga nag-witness sa Senate Blue Ribbon Committee, pero sa patuloy naming sasaliksik at paghikayat sa mga nais lumapit at tumulong sa pamahalaan, nabatid ng kagawaran na ang kanyang mga nalalaman, unang-una, ay magiging material para mahabol natin yung mga dapat talagang nahuli ng kaso. Ito ay napag-aralan ng ating panel of prosecutors na makakatulong sa pagpapatibay ng ating kaso. At pangalawa, ito ay na-verify din natin yung mga kanyang mga tinabi at ang ating din pagsusuri, kaya siya sa ngayon kasalukuyan ay provisionally admitted sa ating Witness Protection. Paglilinaw naman ni Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, ang testimonyang ibinahagi sa kanila ni Opulencia ay kaugnay sa manumalyang flood control project sa Bulacan. Ngunit ang isinauling pera ngayong araw ay mula naman sa iba pang transaksyon ng siya ay official pa ng Department of Public Works and Highways National Capital Region. Kaugnay niya natin naman pakinggan si Prosecutor General Richard Anthony Fadulion. Actually, yung kanyang testimonya ay patungkol sa mga kaso na nangyari sa Bulacan. Pero yung pagsasauli ng pera ay base doon sa mga transaksyon na iba na kinasangkutan niya nung siya ay nasa NCR pa. At yun ang pinagmasihan ng pagsasauli. Kasi dito sa mga flood control projects sa Bulacan, iniimbestigahan sa kasalukuyan, wala naman siyang natatanggap, wala siyang kuhang bahagi. Pero yung kanyang testimonya ay mahalaga, kaya
kinonsider siya na pasukin at tanggapin sa loob ng programa. Samantala, Bombo Danes, ang kontratista namang si Sara Diskaya ay idinala ng National Bureau of Investigation sa lungsod ng Malabon. Ayon kay Justice Spokesperson Paulo Martinez, inasiste ng kawanihan si Diskaya upang dumalo sa preliminary investigation ng Malabon City Prosecutor's Office hinggil sa kinakarap nitong iba pang kaso. Ito'y buhatan niya na magsampahan ng reklamong theft at graft ang lokal na pamahalaan ng Malabon laban sa naturang kontratista. Atin namang pakinggan si Attorney Paulo Martinez, ang spokesperson ng Department of Justice. Opo, hindi po Malabon Court, no, just to be clear. Ang pinuntahan po ni Ms. Diskaya is the Office of the City Prosecutor of Malabon for the conduct of preliminary investigation. May pending case po siya sa Malabon filed by the City Government of Malabon itself. So yung gobyerno ng local government po ng Malabon ang nag-file sa kanya ng kaso through its authorized representative. And if ano po, ang charge dyan locally is a violation of RA 3019 as well as the light felony of theft. As to the specifics po, hindi ko po maibibigay kasi sa local na po yan sa Malabon po ngayon. So, para sa Bombo Network News, nag-uulat ng live. Ito si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one, the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.